Ikaw ba ay ang taong nagtatrabaho tapos sumisweldo at pagdating ng payday parang dumaan lang sa palad mo yung sweldo mo? O di kaya yung tinatawag na karamihan na paycheck to paycheck? So sa video na to, pag-uusapan natin ang dalawang bagay na dapat mong gawin pagkakatanggap mo ng sweldo mo. Una, pagkasweldo mo, kumuha ka na kagad ng portion ng sweldo mo na kaya mong itabi, tapos hindi mo na siya gagalawin. Kumbaga, itatabi mo siya para yun yung magiging ipon mo. Naalala ko pa noon nung mga like 10 years ago, nung nasa Singapore ako, ang naging disiplina ko noon, halimbawa, kasi noon withdrawin mo yung yung sweldo mo, hindi pa ganun ka sikat ang credit card noon na pambabayad mo sa mga usually cash sa mga hawker center yung kainan. So kailangan mo mag-withdraw, pati pagbabayad mo ng renta, hindi siya automated, hindi siya online. So withdraw ka ng cash at ibibigay mo sa landlord. So pag may natira na cash sa akin, let's say $5 or $10, inaano ko yun, meron akong pinagtataguan na na box sa shelving doon sa closet. Doon ko tinatabi, lalagay ko lang kasi kakalimutan ko na. Tapos mga ilang buwan, minsan iisipin ko na bisitahin kung magkano na yung naitabi ko, at paano nakaka-ipon din naman. Kasi nga, kumbaga, lalagay mo doon tapos kakalimutan mo. Which is parang na-disiplina sarili ko na kada sweldo dapat meron akong naitatabi. At least kung kailanganin ko man, may gusto akong bilhin or mga ilangan na dapat pandagdag sa emergency, meron akong madudukot kahit paano. Meron pa mas old fashion na ginagawa ko nung bata ako, nag-aaral ako. Pag binibigyan ako ng baon, hindi ko ginagastos yun lahat, hindi ko inuubos. Pag ang goal ko noon makapagtabi ng 10 piso, so alam mo box ng safeguard, pupunuin ko yun. Ang gagawin ko, ibibilutin ko yung yung 10 peso, tapos straw, ikakat ko yun. Kakat ko siya ng ka-size ng 10 piso, tutupiin ko yung 10 piso, ilulusot ko doon. Tapos yung safeguard na box, sasara ko na kasya lang yung sasara ko siya, titaypan ko. Tapos ang gagawin ko, bubutasan ko na sakto lang yung straw, para pagka meron akong 10 piso, shoot ko lang, shoot doon. Tapos ang goal ko, mapuno ko yung box. Nakakaipon din kahit paano. So yun yung mga, malay nyo, kayong mga kabataan, makatulong din sa inyo yun. Way ng pag-iipon kung hindi pa kayo comfortable na mag-open ng bank account. Pero ngayon, automated na. Pwede mo na, kahit ikaw sa sarili mo, pwede mo nang i-automate yung pag-auto deposit sa isang account. Kukuha sa kada sweldo, isi-set mo yung date, tapos let's say kukuha ng 100 peso or $10, $50 sa checking account mo at ililipat mo sa savings account. Pwede mo siyang i-set sa online banking mo, tapos set mo lang kung kailan mo gustong kumuha at magkano ang gusto mong kunin sa checking account mo para ilipat sa savings account. So ganyan na ngayon, pwede mo na, para hindi mo na iisipin. So automatic na kukunin na lang ng system sa account mo yung pera.
pera para may tatabi mo siya. Sabihin niya sa akin, mahirap naman yung ganun at paycheck to paycheck ako eh. Kumbaga dumadaan lang sa balat ko yung sweldo ko. Paano ko makakapagtabi ng pera para makapag-ipon eh, ano nga eh, kulang pa nga eh, minsan negative pa. So dun papasok yung pagbabudget nyo po ng gastusin nyo. Kailangan nyo ilista lahat ng mga expenses nyo at dun nyo reviewin kung baka kailangan meron kayong tanggalin sa mga gastusin nyo, or baka meron kayong binibili or meron kayong mga regular na subscription na dapat tanggalin nyo na lang sa halip ipunin nyo na lang, no? Reviewin nyo, no? Kung pamilya kayo, sulat nyo lahat ng gastusin at hanapin nyo po yung pwede nyong i-adjust na expenses para mapababa yung gastusin nyo sa buwan-buwan. Sabihin nyo naman, ginawa ko na yun yung lahat, sinulat na yung lahat ng expenses. Wala kaming talagang kailangan namin yung mga expenses na yun, yung mga gastusin. So, paano na? So, ang susunod naman na action dyan ay pataasin yung income nyo. It's either, yun nga, mag-ask kayo ng raise sa boss nyo or lumipat kayo ng ibang trabaho. Gaya nga ng mga vlog ko na nasabi ko sa vlog ko, no? Ang maliit lang ang chance na tumaas ng sweldo mo kung nag-i-stay ka lagi sa company, sa isang pagiging loyal sa company. Hindi na uso ngayon. Kailangan intindihin mo rin yung sarili mo. Meron kang goal na gusto mo tumaas ang sweldo mo dahil nga sa inflation tumataas din. Ngayon kung mag-i-stick ka sa isang company lang, wala na yung mga loyalty award na makaka-receive ka ng milyon. Narinig ko dati yun eh. May isang company sa Pilipinas na parang pag naka 15 years ka, makaka-receive ka ng 1 million. Anong nangyari? Parang nagsara bago. Eh maraming makaka-receive ng milyon eh. Dahil matagal na sila nag-work doon. Parang sinara yung company para nga naman di makakapagbigay ng milyon. So yun, pwede ang gawin nyo po, every minimum 2 years lumipat kayo ng trabaho. Kung worker po kayo, ang gawin nyo, lumipat kayo ng trabaho every 2 years. At syempre ang target nyo ay yung tumaas ang sweldo nyo. So paano tataas? Dapat mas mataas na posisyon yung kukunin yung a-apply yung trabaho. Pangalawa, dapat yung sinave mo matuto kang i-invest. Kailangan i-invest mo siya sa iba't ibang investment, tulad ng stock market, ng real estate o yung pagbili lupa, bayad lupa, o kaya bibili ka ng van. Kumbaga pagtatrabahuin mo yung perang naipon mo. Lagi ko nga sinasabi na hindi magandang ipunin yung pera sa bangko kasi nga bababa yung value nun. Gagawin ng bangko sa pera mo kasi liability sa kanila yun. Iaano lang nila yun, ipapautang sa iba para kumita sila. Ikaw nagtatabi ka lang doon, may ka ba, may charge ka ba monthly kasi parang may charge sa paggamit mo ng account, pag-open o pag-maintain ng account mo sa bangko. So may charge sa ibang bank, tulad sa Canada po may bayad ang ang pagkakaroon ng checking account. Dati nung 10 years ago wala namang ganun. So kung laging nasa checking account lang yung naitatabi nyo o sa savings account, yun, hindi siya lalago. Isa pang way ay ilagay nyo sa high interest savings account yung naipon nyo. Kung di kayo sanay sa stock market, hindi nyo pa alam yung stock market, or kulang pa parang pan down payment ng bahay o pagbili ng bahay,
ilagay nyo muna sa high yield savings, high interest savings account. So nagbibigay usually ngayon mga 1.25, 1.5 na interest kada taon. Yun, kumikita yung pera nyo po kahit na nandun lang siya. Sa umpisa, pagka hindi ka kasi pasanay mag-ipon, mag-invest, parang sa tingin mo worth it ba to na magtabi ako, konti lang naman na itatabi ko sa una. Pero pag nakita niyo po, titignan niyo every 6 months, every year, tapos sa mga ilang taon, parang dahil nagiging habit niyo na siya at nakikita niyo na iba kayo sa mga karaniwang mga workers na hindi nag-iipon at nag-i-invest. Malaking bagay po sa malaking edge po yung ganun na kahit pa may madudukot kayo pag nangailangan ang pamilya nyo o ikaw. Kaya galiin po natin na magtabi tayo kasi bilang empleyado, walang kasiguraduhan ang pagtatrabaho natin. Hindi tayo kumbaga sure na hanggang kailan ka gustong i-hire ng employer mo. Siyempre minsan yung kakayanan ng katawan mo, yung health mo, tsaka kumbaga yung pag umidad ka na at hindi mo naalagang mabuti ang kalusugan mo. So paano na po kung wala kang naitabi at walang pension ang kumpanya na pinagtatrabahuan. So malaking bagay talaga na meron, kumbaga yung tawag doon, pay yourself first kada sweldo. Sana po nakatulong to, simpleng tip para sa mga tulad nating empleyado. Maraming salamat po. God bless.